Naiuwi na sa bansa ang mga labi ng nasawing OFW sa Kuwait na naunang naipagpalit sa bangkay ng kanyang katrabaho. Ang pamilya ng biktima ay lalong umigting ang paghahanap ng hustisya. At live mula sa Parañaque City, nakatutok si Mark Salazar. Mark. Vicky, nung Biyernes, January 10, nakita natin, di ba, na bumuhos ang emosyon ng pamilya ni Jenny Alvarado sa pagsalubong nila sa labi ni Jenny na galing Kuwait. At nakita rin natin kung paanong nagbago ang kanilang emosyon sa galit dahil ibang bangkay naman kasi yung natanggap nila. Ang pag-iyak ng pamilya ng namatay na OFW na si Jenny Alvarado noong Biyernes, napalitan ng sigaw ng galit. Hindi kasi mga labi ni Alvarado ang itinurn over sa kanila, kundi ibang bangkay. Ang labi ng Nepali na katrabaho nito sa Kuwait. Wala na raw iiyak pa ang pamilya niya habang naghihintay kanina sa ikalawang pagsalubong nila sa labi ng ina. Nag-aalanganin po kami masyado kung siya po ba yung darating ngayon, baka kasama niya na naman po ulit. Labi na nga ni Jenny Alvarado ang dumating kanina at tinanggap ng kanyang pamilya. Pero hindi raw dito natatapos ang mga tanong ng kanyang pamilya. Inimbestigahan ba talaga ang pagkamatay ng kanilang ina sa Kuwait? Kasi po kung nag-imbestiga po talaga sila ng maayos, bakit yung Nepali po yung dumating sa amin? Parang minadali po nila yung investigasyon na sobrang bilis po ng pagdating. January 2 namatay, January 10 dumating po agad. Yun po yung akin. Sa lagay daw kasi ng labi ng Nepali na nakita nila, hirap silang paniwalaang suffocation ng ikinamatay nito. Yung kuko niya po kasi is natutuklap. Tapos po, yung kamay niya po may uling. Sabi suffocation, tapos natulog lang sila na nalanghap yung usok. Pero bakit may uling yung kamay? Tapos may pasa-pasa po yung Nepali. Tapos po yung leeg niya po may pasa. Yung bibig niya po may pasa. Tapos sabi ko, yan, suffocation ba yung kinamatay niya? Sa hinihinging hostisya ng pamilya, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na nasa Kuwaiti Authority pa raw ang bola bago makagawa ng hakbang ang Pilipinas. We are awaiting the results of the police report, police investigation, as well as the autopsy results. And from there, we will move to the possibility of filing also a legal claim with respect to Jenny's death. Inaalam na rin daw kung sino ang nagkamali sa nagkapalit na bangkay. We were moving ahead with the filing of claims against whoever, hindi ko muna papangalanan pa kung sino, but whoever caused the mistake or the error. Mula dito, ibinabiyahe na ngayon papuntang Cavite sa isang accredited funeral home sa Cavite ang labi ni Jenny para isagawa doon yung ating autopsy. Saka pa lamang siya maiuwi sa kanilang tahanan sa Montalban, Rizal para siya naman ay paglamayan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Inirekomenda ng National Price Coordinating Council sa Department of Agriculture na magdeklara na ng food security emergency. Yan ay para magamit ang NFA buffer stock sa pag-asang mapababa ang presyo ng bigas. Susuportahan ng Department of Agriculture ang rekomendasyon na yan. Nakatutok si Ian Cruz. Kung mailalabas sa merkado ang 300,000 metric tons ng bigas na buffer stock ng National Food Authority, posible raw mapababa ang presyo ng bigas. 3 to 5 pesos is really possible in my opinion. Lalo na yung world prices din bumaba na rin ngayon Mailalabas lang ng NFA ang bigas kapag nagdeklara ang Department of Agriculture ng food security emergency sa bigas. Base sa amended rice tarification law, maaring magdeklara ng food security emergency sa bigas kapag may kakulangan sa supply o di kaya'y may pambihirang pagtaas sa presyo na nararanasan. The data is very clear when we presented to the NPCC. Nung tumaas ang presyo ng bigas, world market, then tumaas din yung local price. Then nag-maintain siya hanggang ngayon Pero nagbaba tayo ng tarifa from 35 to 15%. Hindi bumaba yung mga branded na
na bigas sa merkado. It maintained at 62 to 60 to 64 nakikita natin. May solid data tayo na that shows na justified talaga to. Inirekomenda na ito ng National Price Coordinating Council at tila sang-ayon dito si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Once it comes to my table, the chances is we will declare para ma-release namin yung stocks ng NFA. Sabi ni Chu Laurel, magsisimula ang pagbebenta ng NFA rice sa Metro Manila LGU at major cities sa halagang 36 pesos kada kilo sa Pebrero at bababa pa sa 33 pesos sa Marso. Ang NFA rice maaaring ibenta sa pamamagitan ng mga LGU, GOCC, Kadiwa stores at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, papalapit na rin daw ang harvest season. Ang delikado namin, ang rami nating bigas, hindi natin ma-release because of this problem, then there's a good chance mabulok yan. Diba? Kailangan, we have to do something. Bukas, ibebenta na sa presyong 38 pesos kada kilo ang dating 40 pesos na tinatawag na rice for all. Sa Lunes, January 20, itatakda na sa 58 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP sa bigas. Pwede pa raw itong pababain sa mga susunod na linggo batay sa assessment nila. Nasa 5,000 hanggang 1 million pesos ang multa sa mga mapapatunayang hindi sumunod sa presyong itinakda ng DA. Ayon sa DA, wala umanong hoarding ng bigas, pero profiteering o pananamantala ng ilang magbibigas ang nakikita nilang dahilan kung bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas sa bansa. The DTI will of course monitor and enforce the directive of the DA regarding the price. So from there, so far we haven't found anyone yet, but if in case meron, then we will act accordingly. Kanina, nag-ikot ang DTI at DA sa mga pamilihan sa Pasig. Nakita na raw nila ang stable na presyo ng bigas sa merkado. Medyo bumaba po sila. Dating 58, naging 53. 5 pesos po ang binaba nila. Halimbawa po makakuha po sila ng mababa din po ang benta. Dati po kasi ang binibili ko is nasa 65. Medyo bumaba na po ng konti. Malaking bagay na rin kasi minsan kulang sa budget. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hindi na aabutin ng 1 oras ang biyahe mula Valenzuela hanggang Naiya sa oras na matapos ang Metro Manila Subway Project. Ang makina namang magbubutas sa subway, nakapwesto na sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Camp Aguinaldo naman ang pinestuhan ngayon ng isang tunnel boring machine para sa gagawing Metro Manila Subway. Ito yung higanting equipment na kasunod ng pagbubutas sa lupa ay ang otomatiko ring magbubuhos ng simento sa daraanan para makalikha ng lagusan. Ganito pa lang yan ngayon. Pero pag umusad, magiging tulad ng mga naunang binutasan, tulad sa Valenzuela at sa Quirino Highway. Hanggang sa pwede nang padaanan sa mga tren. Ang proyekto, ginagastusan ng kabuang mahigit 21 billion pesos. To substantially solve a traffic problem, it is the fastest, most efficient, safest, and affordable, environment-friendly way of transporting as many people as possible in the shortest possible time. Pag natapos, ang biyahe mula Valenzuela hanggang sa Naiya, aabutin lang ng 45 minuto. Reach around almost 20%. So we're targeting partial operations by the end of 2029. This project has long been overdue. Dadagdagan pa ang mga tunnel boring machine para sabay-sabay ang pagbubutas. Inaasahang 19 na makina ang mag-ooperate sa mga darating na taon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita.
May nagulat sa pagsulpot ng tila isang dagat sa Coronadal City sa South Cotabato na na-videohan pa. Namalikmata lang ba siya o totoo ito? To see is to believe. Sigurado si Sherilyn na walang malapit na dagat sa kanilang bayan sa Coronadal, South Cotabato. Kaya laking gulat niya nang habang binabaybay niya ang kalsadang ito. Itong kanyang na-videohan. May pinsan po ako na nagsabi na, "Oy, dagat, dagat." Tila may biglang sumulpot daw kasing dagat sa kanilang bayan. Parang dagat talaga siya tingnan. Sa dagat makikita mo talaga na may bundok. Then yung color po ng ocean, which is same po talaga siya. Pero habang sila'y papalapit na papalapit, dito na raw niya napagtanto na siya'y minamalikmata lang pala. Ang inakala niya kasing dagat sa malayo, isa lamang palang pader ng mall. Sobrang nakaka-amaze po kasi parang dagat talaga siya tingnan. Nakikita ko din po sa comment section, kapag dumadaan daw po sila, nakikita po nila na parang dagat daw po talaga. Isa lamang pala itong optical illusion. Ang galing po talagang dumaya. Nakikita niyo po yung isang bagay na akala niyo ganun po, pero in reality hindi po. Kuya Kim, paano gumagana ang optical illusion? Kuya Kim, ano na? Ang optical illusion ay isang phenomena kung saan ang ating utak nag-interpret ng mga visual stimuli sa isang paraan na hindi tumutugma sa kanilang aktwal na pisikal na katangian. Ito'y nangyayari dahil sa paraan ng pagproseso ng ating utak ng mga imahe. Ang mga optical illusion maaaring gumamit ng kulay, liwanag at pattern para gumawa ng mga imahe na maaaring i-mislead ang ating mga utak. And this is because yung retina or yung pelikula sa likod ng ating mata is capable of perceiving two-dimensional and three-dimensional objects. Actually, doon sa video, mukha talaga siyang dagat sa malayo dahil sa shape or hugis nito. Pati doon sa lawak at yung kulay niya and relationship niya sa ibang mga nakikita doon sa video like yung kalye or mga puno. And it's correct din na ito na yung nakasanayan ng memory natin kaya nalilito yung mata and utak minsan kapag nakakakita ng similar na itsura. Maraming iba't ibang optical illusion na pwedeng lituhin ang ating mga utak. Pero ito raw ang isa sa pinakamatandang optical illusion sa mundo. Ang isa sa tinuturing na pinakamatandang optical illusion sa mundo ay matatagpuan dito sa Aira Batesvara Temple sa Tamil Nadu sa India. Isa itong carving ng elepante at toro na tinatayang nasa 900 years na ang tanda. Dito makikita na tila iisa lang ang ulo ng elepante at ng toro. Ang nakamamangha rito ay ang husay sa pagkakaukit nito sa bato na mahirap tukuyin kung ang naturang ulo ng hayop, ulo nga ba ng elepante na nakakabit sa katawan ng elepante o ulo ng toro na nakakabit sa katawan ng toro. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Triple treat sa K-pop at K-drama Pinoy fans ang January. May fan meet from a K-oppa, may bisitang Korean actress, at exciting concert pa this weekend with the God of Music 17. At ang ilang member nga nila nasa Pilipinas na. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. 17 is definitely right here. Feeling adjanize ang Filipino Carats sa arrival ng ilang SVT members sa Pilipinas. Sa left and right na hiyawan, idinaan ng fans ang warm welcome kina S-Coops, Wonu, Mingyu, D8, DK, and Sungkwan. Back in PH ang Sebong para sa kanilang Right Here World Tour sa Philippine Sports Stadium this weekend. Expected to arrive naman later today sina Joshua, Hoshi, Woozy, Vernon, and Dino. Kahit longing ang Carats kina Jonghan and June na wala muna this time, dama pa rin ang hot energy sa excitement para sa never-ending Adjanize kasama ang God of Music 17. Kung ang ilan excited, ang mga team bahay naman kanya-kanyang paandar para di ma-FOMO gaya ni Kapuso star Megan Young. Na may sariling sikap na concert with Fofo Mikael Daes. Message ni Megan sa kanyang fellow Carats, maghoranghe na lang kayo for me. Biro naman ni Mikael sa kanyang performance, Hoshi is shaking. Dumalaw rin sa Pilipinas si South Korean actress Harry. 여러분, kumusta?
Nag-share si Harry ng photos na kuha sa world-class beach destination na Amanpulo sa Palawan na may caption na Unforgettable. Ipinost din ng Reply 1988 star ang kanyang Amanpulo workation experience sa kanyang YouTube channel. Kumusta ka? 안녕하세요, 여러분. Magbabalik Pilipinas naman ang South Korean oppa na si Wang In-yup for his Love in Manila fan meeting tour sa January 25. Na-miss daw niya ang Filipino fans na nagparamdam sa kanya ng love and support sa kanyang huling fan meeting sa bansa. Salamat po. 안녕. Makita. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Isang senior citizen ang nadisgrasya sa biglaang pagpalya ng escalator sa NAIA Terminal 3. Doble abala dahil ang medical reimbursement sa disgrasya. Inabot na ng siyam-siyam kaya idinulog niya sa inyong Kapuso Action Man. Sugat sa muka, dugo ang noo, gasgas sa magkabilang braso at bali sa kalimang paa. Yan ang natamo ng 70 anyos na si Francisco nang dumating sa NAIA Terminal 3 noong 25 ng Setyembre, taong 2023. Nakagaling lang niya noon sa bakasyon sa Sydney, Australia nang maaksidente sa escalator ng paliparan. Ako naman nasa middle portion ng escalator during that time. Tapos biglang nag-sudden stop po yung escalator. So ano nangyari sa akin, dala ko yung aking luggage, yung hand carry, bumaliktad po ako. Nag-roll down po pababa. Dahil sa nangyari, sunod-sunod ang naging perwisyo kay Francisco. Kinas nila yung aking left foot from knee to down, which need therapy. Yung recovery ko, yung paglalakad ko, pipilay-pilay. So, napalaking depressed sa pagkatao ko yung mga ganun nangyari. Sumbong ni Francisco ang inaasahan niyang medical reimbursement mula sa General Service Division ng Manila International Airport Authority. Inaabot pa umano ng siyam-siyam ang release. Pagka umigit sa akin, email, pinapaliwanag na sila na mag-prepare ng aking claim. But up to now, wala pa akong resulta. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Manila International Airport Authority. Paliwanag ng General Service Division. Nakipag-ugnayan na sila sa kanilang insurance hinggil sa magiging medical reimbursement kay Francisco. Tiniyak nilang pinoproseso na ang halos 25,000 pisong reimbursement para sa mga gamot at hospital expenses. Inaasahang maibibigay ang tseke sa first quarter ng 2025. I'm very grateful po na nagkaroon po ng ganitong isang pagtulong from Kapuso Action Center na talagang tumutulong sa mga katulad namin na hingi ng justisya. Tututukan namin ang pangakong yan ng Manila International Airport Authority. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa naman reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. 6 ang sugatan ng araruhi ng isang pick-up ang mga nakapila sa isang ATM sa Davao City. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang takbo ng sasakyan bago ito biglang lumiko at sumagasa sa mga nakapila. Nabangga rin ng pick-up ang isang nakaparadang motorsiklo hanggang sa sumalpok ito sa isang laundry shop. 3 sa mga sugatan ay nakapila sa ATM habang 3 naman ay sakay ng pick-up. Problema umano sa preno ang dinahilan ng driver sa mga pulis. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injury and damage to property. Nagkasundo ang Pilipinas at China na tuloy ang dati ng arrangement tungkol sa rotation and resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi yan ng ating Department of Foreign Affairs pagkatapos ng pakikipag-usap nito sa China sa pamamagitan ng Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea. Sa naturang pulong, kinilala rin ng dalawang bansa ang positibong epekto ng pinirmahang Provisional Understanding kaugnay sa RORE missions, kaya ito itutuloy. Para nito para mapanatili ang pagpapababa ng tensyon sa rehiyon. Isinagawa ang BCM sa gitna ng isyu kaugnay ng presensya ng tinaguriang monster ship ng China at isa pang China Coast Guard vessel sa dagat na sakop ng Pilipinas. Ayon sa DFA, ipinarating na ng Pilipinas ang seryosong pagkabakala sa mga barkong yan. Sa parehong pulong,
Hinimok naman ng China ang Pilipinas na manatiling committed sa pagresolba ng mga pagkakaiba sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Nagkasundo ang Israel at Hamas na magka-ceasefire o tigil putukan matapos ang mahigit 1 taong gera sa Gaza. Plano yang ipatupad sa linggo, January 19. Ayon sa isang opisyal na may alam sa negosasyon na nakausap ng international news agency na Reuters. Nakasaad sa kasunduan na magkakaroon ng 6 na linggong initial o pangunang ceasefire phase, kabilang ang unti-unting pag-atras sa mga puwersa ng Israel sa Gaza at pagpapalaya ng mga hostage na hawak ng dalawang panig. Gayunman, sa panig ng Israel ay kailangan pang aprubahan ang kasunduan ng Security Cabinet at ng gobyerno. Pagbobotohan yan nila ngayong Huwebes. Nabuo ang ceasefire deal sa tulong ng mga namagitang opisyal mula sa Egypt, Qatar at Amerika. Kung based lang sa latest episode, alam na kung sino ang mastermind sa Palacios killings. Pero yan na nga ba yan? Lalo't may 2 more episodes pa? Marami pang dapat abangan ayon kay Carla Abellana na nagsalita na rin kung ready nang ma-in-love ulit. Makichika kay Aubrey Carampel. Gaano ka kahandang magmahal muli? 5. Guilty or not guilty? Nang block ng ex sa social media? Very guilty. Guilty or not guilty? May manliligaw ngayon! Marami. Guilty. Yan ang juicy revelations ni Widow's War star Carla Abellana sa kanyang pagsalang sa Fast Talk with Boy Abunda. Pero agad nilinaw ni Carla na biro lang daw ang tungkol sa kanyang mga manliligaw. Meron bang nanliligaw? Parang meron pong mga nanligaw. Pero I wouldn't say na parang ngayon may mga suitors or manliligaw. Wala naman. Pero mga nagpaparamdam? Wala din po. Nang tanungin ni Tito Boy kung posible nga ba siyang ma-in-love muli, I believe it's very possible. I mean, let's sabihin naman po na anything is possible. Correct. But like I said ko kanina po, magsusurrender po ako kay God. Mas magtitiwala po ako kay God this year. So, let's see what He has in store for me. nagkwento rin si Carla sa kanyang kilig moment nang makita ang mga aktor na sina Brad Pitt at Javier Bardem habang nagbabakasyon siya sa Abu Dhabi. Ay, hindi ko po ina-expect yun actually. Kahit ako po nagulat. So, although, of course, hindi naman po up close namin nakita. Ano pa rin yung experience na you're breathing the same air na, oh my gosh, they're just a distance away. Napag-usapan din ang pagganap ni Carla bilang si George sa Widow's War na bukas na ang finale. Sabi ni Carla, isa raw sa pinakamahirap na role ang pagganap niya as George dahil malayong-malayo raw ito sa kanyang personality. Kasi hindi po ako confrontational. If there are issues or anything, I take my time po talaga to think about things, reflect, Hindi ka mapanghigante katulad ni Georgina. Yes, hindi po. Tsaka hindi po impulsive. And then sometimes hinahayaan ko na lang po. Sa episode ng Widow's War kagabi, sa wakas, natuloy na rin ang plano kong ubusin ang mga Palacios. ni-reveal na si Jericho, played by Royce Cabrera, ang mastermind sa mga nangyaring murder sa Palacios Estate. Pero sabi ni Carla, may twists pa raw na dapat abangan sa finale bukas. Promise po, kahit may mga secrets na po kaming ni-reveal nitong linggo, meron pa po sa last episode. Magugulat po kayo. Hanggang very last episode po talaga, very last few scenes, magugulat pa rin po kayo. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sa mga kapuso natin sa Cebu, dagdag kulay at saya sa Sinulog Festival ang ilan sa ating biggest kapuso stars. Bago ang inaabang ang grand finale ng mystery murder drama series na Widow's War bukas, makikisaya muna ang lead star na si Bea Alonzo and her co-actors. Nasa Kapuso Mall Show sila at Kapuso Fiesta. Fresh from a pasabog pilot week, makikipag-bond naman sa fans ang cast ng mga Batang Riles sa Sabado, January 18. And wait, there's more! Abangan din ang sorpresa ni na 2024 MMFF Best Supporting Actor Rudo Madrid na magbabalik aksyon sa Lolong Bayani ng Bayan, pati ng cast ng Binibining Malikit sa Kapuso Mall Show on Sunday, January 19.
At sanib-puwersa rin ang pagtutok ng GMA Regional TV and Synergy sa special coverage ng much-anticipated Sinulog Festival 2025 sa Linggo, simula 1:00 ng hapon. Catch the live streaming sa official website and social media pages of GMA Regional TV, GMA Regional TV News, and GMA Integrated News. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.